Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pagbaliktad ng apat sa Brave 18 Marines. Binabawi na nila ang kanilang naunang testimonya na napilit lang daw sila, napangakuan ng kung ano-ano na hindi naman natupad ang mga pangako. Kaya binabawi ang kanilang testimonya na yung nag-deliver daw sila ng pera kay President Marcos Jr., dating Speaker Martin Romualdez, at iba pang personalidad. Yan na po. Confirm na po ito dahil tinanong ko yung isa sa mga members ng Brave 18, konfirmado na bumaliktad daw. At mamaya, mag-press conference yung si Atty. Baligod together with the 14 remaining. So ang tanong, anong mangyayari ngayon? Lalong-lalo na doon sa pronouncement ng ombudsman na malapit na nilang sampahan ng kaso si dating Speaker Martin Romualdez. Bagay na binanggit din ng Pangulo sa kanyang SONA na masakit para sa kanya na malapit nang sampahan ng ombudsman ng kaso si dating Speaker Martin Romualdez. Okay. Ang pagkakaalam ko, ang malaking basihan kung bakit sasampahan ng plunder at iba pang kaso si Romualdez dahil dito sa mga testimonya ng mga Marines. Nauna, si Gutesa. Kailang, according to Atty. Baligod, si Gutesa, binawi niya yung kanyang testimonya. So ngayon, na mayroon ng apat na Brave 18 Marines na nagbawi sa kanilang testimonya na hindi sila nag-deliver ng pera kay Martin Romualdez, ano sa tingin nyo? Matutuloy pa ba ang pagsampa ng kaso laban kay Romualdez? Kayo. Ako, opinion ko lang ito. Hindi na matutuloy. Kasi ano pa ang basihan ng ombudsman kung ang mismong mga nagsalaysay na nag-deliver sila ay binabawi na. So, humina na yung ebidensya laban kay Romualdez dahil sa pagbawi nitong apat. Kung itutuloy man, kasi nakapromise na eh. Kung itutuloy, pagsampa, ibig sabihin mahina na yung kaso dahil binawi nila eh. So ito, opinion ko lang ito, lalong naging halata na script lang ang lahat. Yung pag-announce ng ombudsman, pag-announce ng Pangulo na sasampahan na ng kaso si Martin Romualdez, pang SONA lang yon. Ulitin ko, opinion ko lang ito. I might be wrong, but I am entitled to my own opinion. Pang SONA lang para yung paniningil ng taong bayan sa kanyang payag na mahiya naman kayo. At least meron siyang basihan na, yun, no? Gumagalaw ang hustisya. Sabi nga ni Auntie Claire, huwag naman kayong judgmental, sabi ni Auntie Claire. Judge kayo kaagad na selective justice. O yan, di ba, sasampahan naman ng kaso si Romualdez. Ba't ang tanong, kailan? Kaya to me, napaka-disturbing na pangyari itong pagbaliktad ng apat sa Brave 18 Marines. But, hindi na ako nabigla. Inaasahan ko na yan. Kasi kung nagawa nila yung kay Master Sergeant Orly Gutesa, ang pinaka-credible sa lahat, si Master Sergeant Orly Gutesa, sa tingin ko.
Kaya lang, hindi ko masisi si Master Sergeant Orly Gutesa kung bumaliktad siya dahil nakasalalay yung kalagayan ng kanyang pamilya. Hindi ko rin masisi itong apat na bumaliktad na Marines dahil may pamilya din sila. So, ang tanong is, kanino na ba tayo maniniwala? Dito sa apat na bumaliktad o doon sa 14 na naiwan? Ulitin ko mag-press conference daw ngayon si Atty. Baligod kasama ang Brave 14. Hindi ko alam kung anong oras. So, bahala na ang taong bayan. Labanan ito ng public opinion. Kung ako ang inyong tatanungin, naniniwala pa rin ako sa original na statements ng Brave 18. Bakit? Dahil mayroong nagkakatugma-tugma yung mga pahayag nila. Kung bakit bumaliktad, may mga pressure. At yung pressure na yan is tao lamang sila, kaya bumaliktad. So ang bantayan natin ngayon, itong pagsampa ng kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez, sana ituloy. Sana lang. Sana ituloy nila, sana maisyuhan ng warrant of arrest, sana makulong. Sana. Mayroong payag ni Atty. Vic Rodriguez, kung pwede daw ang US government is arestuhin si Saldico. But I don't know kung makikialam ba kung gugustuhin ng US government, kaya nilang arestuhin si Saldico. But I doubt it. So, dito rin, pagdating kay Martin Romualdez, duda ako na tutuluyan nilang sampahan ng kaso. Ito na, unfolding na yung script, yung drama, itong pagbaliktad ng apat sa 18 Marines. So, humina na yung ebidensya laban kay Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay ni Silo sa Natabangan ug Yero nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang iyang pag-atupan karon sa natabang sa iyaha nga Yero. So muna ni ang Yero nga gitabang nga iatop karon. So kompleto gid na apay plinsin. Yang idunig ka maama. Dagay na kapag Limbis gani tagka. Gabi ay O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga Yero. So makita gyud nato nga natupan na ang ilang gipatindog ni Silo nga balay. at sa Ginoo nga nakaatop na ko sa akong balay nga akong gipatindog. Salamat sa nagtabang sa Yero. Ginaot nga magpadayon pa para naapadaghang nagulat. Kung wala mo ang nagtabang kay di pa ko makapatindog sa akong balay. So, Salamat ako na gani ang ningkamot ani para makapatindog kog balay. So, ikaw? Salamat sa Ginoo. So ikaw na ani ang nagpatindog. Oh, So para makataod lang mig balay. para makabalay lang mo. Akong bana dagan man siya trabaho, busa ako na ang ningkamot nga magpataod mig balay nga
matagaan mig yero. Salamat kaayo. Ug salamat kaayo tag sa amuan. Salamat gyud kaayo.